Hey mga brods, isa sa mga matalik na kaibigan talaga na ito po ni Mikey Williams dito po sa SMB ay ito pong si Chris Ross mga kabrods ha. Yun nga, nababalita na ito pong TNT Tropa is making a move na para nga ma-trade ito pong si Mikey Williams. And yun nga, nagka-interest na yung mga iba't ibang kuponan, lalong-lalo na ito pong SMB at Barangay Nebra San Miguel. Pero isa talaga sa mga matalik na kaibigan ni Mikey Williams ay ito pong si Chris Ross. Malaki ang kanyang respeto dito kay Chris Ross. Diba nga nung nagkampiyon ito pong SMB kontra TNT Tropang Giga noong 2022, diba? Nag-celebrate pa ito pong si Mikey Williams dito sa SMB Victory Party imbis na doon. Nalulungkot siya doon sa TNT Tropang Giga Squad pero naandun siya sa SMB Party dahil nga nandun ang kanyang matalik na kaibigan si Chris Ross. So kung hindi nyo naman alam mga brods, paano nga sila naging kaibigan si Chris Ross, kasi ang tumulong dito po kay Mikey Williams na pumasok dito sa PBA nung hindi pa ito nakakapunta sa PBA mga brods. So simula ng mga draft, dito na niya tinulungan na ito pong si Mikey Williams. Yun nga, simula nun, talaga nagtuloy-tuloy na yung career na ito po ni Mikey Williams. From nothing dito sa PBA to champion team na ang kanyang TNT na pa-champion niya naging finals MVP pa ito pong si Mikey Williams. Yun nga, naging 2-time PBA champion pa yan nung 2021 Philippine Cup and 2023 Governors Cup dito sa TNT Tropang Giga. At yun nga, biruin nyo, sa dalawang kampyonato yan ni Mikey Williams, siya ang naging finals MVP sa dalawang kampyonato na yan. Biruin nyo, from nothing to finals MVP and champion team ang kanyang kupunan. Kaya nga mga brods, ito pong si Mikey Williams, malaki talaga ang naging respeto talaga rin ito dito kay Chris Ross. Kaya nga mga brods medyo malapit-lapit talaga sa katotohanan kung siya ay mapapalipat sa SMB. Alam naman natin si Mikey Williams is ito talaga sa mga medyo mataas na talagang value dito sa PBA. Kaya nga ang SMB, kaya nilang tapatan yung offer na yan dahil syempre marami naman din silang mga young guns and yung mga veterans din dito sa SMB, matataas-taas din yung value nito. Pero kung gugustuhin nila si Mikey Williams, sino naman ang bibitawan nila? Pero yun nga, from the rise of Mikey Williams, dito naman yung fall ni Mikey Williams dahil nga tinitrade na ito ng TNT Tropang Giga. Biruin nyo na pa dalawang kampyonato ito ni Mikey Williams ng 2021 at 2023 pero tinitrade na siya dahil sa kanyang attitude. Mga brods, ganyan dapat, nakokontrol dapat ni Mikey Williams ang kanyang hangin dahil ito ang hindi niya natutunan kay Chris Ross na kahit ilang kampyonato nang nakuha ni Chris Ross, di ito nagawa ni Chris Ross na humingi ng mataas na sahod na offer. Kumbaga dapat respetuhin mo yung team kung ano yung i-offer sa'yo dahil binibigyan ka naman ng mga magagandang bonuses. Pero itong si Mikey Williams nagde-demand ng sahod. Tapos na, mga brods, tuloy-tuloy na, nagkaroon na siya ng awol, hindi na pumupunta sa practice, and yun nga, kapag i-invite mo to sa Gilas Pilipinas, kailangan mataas ang bayad. So mahirap na dito kay Mikey Williams, from rise to fall ni Mikey Williams. So sayang din talaga yung talent ng isang player kung bad attitude ka talaga. Pero dito sa SMB, maganda naman ang programa dito. Marami naman talagang mga players dito ang talagang may attitude sa ibang kupunan, pero pagdating na sa SMB, wala na. Kaya nga maganda rin dito sa SMB mga brods dahil lahat ng mga coaching staff dito parang tatay-tatayan mo na. Kaya kung mapunta dito sa Mikey Williams, malay natin magbago pa ito, tapos magagabayan pa siya dito ng kanyang kaibigan or kuya talaga na ito pong si Chris Ross. Alam naman natin yung capability ni Mikey Williams mga brods, malaki ang itutulong talaga nito sa kupunan kung tutuusin. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods iisa-isay natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito nga pong si Greg Slaughter, ang isa nga sa mga pinaplano rin ng Barangay Nebra San Miguel mga brods. Diba nabanggit ko kanina na gusto ng Ginebra ng big man din dahil alam nila na talagang undersized sila pagdating nga kontra SMB. Kaya nga sila na-sweep mga kabrods. Diba nga, paano nila madedepensahan si Junmar? Tapos ang lakas din ni Tautua.
Tapos pag may import yung SMB mga brods, na hirap pa sila. Tapos si Japet din, nauusog lang din ito kahit alam mo natin na magaling bomblangka si Japet. Pero pag binabody mo na ito, may hirapan na. Pati na rin si System. Kailangan talaga ng Barangay Nebra San Miguel mga brods ng isa sa mga malalaki talaga na player doon. Kaya nga ito pong si Greg Slaughter, balak nga nila itong ibalik dito sa PBA. Alam naman natin may kaalitan ito pong si Greg dito sa SMC Group. Ito pong si Boss Al. Kasi nga 'di ba, ito pong si Greg Slaughter nung panahon na yon nagde-demand ng sahod, gusto niya mataas. Yun nga, syempre nagalit din ito pong si Boss Al kaya trinid na siya sa Northport Batang Pier. Kaya ang rights ni Greg ngayon nasa Northport mga kabrods. Kaya nga, ito pong si Greg ay kasalukuyang nasa Japan B-League sa Rising Zephyr Fukuoka mga kabrods. Pero kung makikita nyo naman si Greg dyan, hindi ito nagagamit ng maayos. So limitado lang minuto dito ni Greg. May mga possibility nga na i-trade din ito, or kung tutuusin baka nga aalisin na sa lineup si Slaughter mga kabrods. Dahil syempre hirap na hirap ito pong si Greg na makakuha ng minuto dyan. So kapag wala nang kumuha kay Greg, wala nang kumuha sa kanya sa ibang bansa na liga, babalik dito yan sa PBA. At alam naman natin ang Barangay Nebra San Miguel, isa ito sa mga talagang napuntahan na ni Greg Zilla. Lahat dito alam na ni Greg yung mga laruan, except lang sa mga na-trade at mga bagong players dyan like Amizi and Malonzo. And syempre mga brods, malaking bahagi rin naman ito pong si Greg Slaughter. Yes, alam naman natin medyo malamya si Greg. Alam natin yan yung mga napasok sa mga utak ng mga fans ng Ginebra at ng PBA na ito pong si Greg Slaughter. Medyo malambot-lambot pa. Pero sa tagal din naman niya sa Japan B-League, alam ko nga may natutunan na ito kahit papano, 'di ba mga kabrods? Kaya pagdating dito sa Ginebra, medyo hinog na konti na Greg Slaughter ito. Hindi man ganun katigas, pero mga brods, yung agility na ito, yung flexibility rin neto sa laro, alam ko na-improve ito sa Japan dahil alam natin na mataas naman ang liga or level ng competition doon kaysa sa PBA mga kabrods. So ito pong Ginebra, pilit nilang ibalik si Greg Slaughter dahil swak na swak ito. All Filipino Cup na tayo mga brods. Kaya nga nagre-ready na ito pong Ginebra na maibalik ito pong si Slaughter para nga may additional big sila sa kanilang lineup. Biruin mo yan, syempre alam ko nga si Junmar Fajardo lahat kinakain niya dito sa PBA, pero kung makikita niyo mga clips dati nung nandito pa si Slaughter sa PBA, hirap din ito pong si Junmar na postehan si Greg dahil syempre 7-footer ba naman ang iyong popostehan, tapos 6'11" ka, kaya magmamatch talaga yung bigat and yung depensa ni Slaughter kay Junmar Fajardo. Kaya iba pa rin ang presensya mga bros ng isang 7-footer. Kaya mapadepensa, mapaopensa, malaking bagay si Greg. Alam ko nga, napamahal na rin dati si Greg Slaughter dito po kaya na Coach Tim Cone sa mga ibang players neto. Kaya hindi na mahirapan si Greg na kumuha pa ng chemistry dito sa Barangay Nebra San Miguel. Ang kailangan lang talaga na maibalik siya dito sa lineup, yun nga, makuha yung rights ng Northport Batang Pier at ma-trade si Slaughter, or kapag UFA siya, pwede na siyang kunin or bigyan ng kontrata agad ng Barangay Nebra San Miguel. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba dito pong parating na All Filipino Cup, dito na ba magba-bounce back ang Ginebra? At sa tingin nyo ba kailangan ba ng Barangay Nebra San Miguel ng isang big man na 7-footer like Greg Slaughter, na dati na nilang player na ito pong si Greg Zilla is back na ba? Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights lang. I'm out.